Magandang gabi sa inyong lahat. Samahan nyo kami ngayon sa napakagandang episode. Kanina may narinig kami ni Pinoy Soldier habang pine-perform yun Samahan nyo kami mag-investigate dito sa pinaniniwalaang haunted resort somewhere in Cavite, kung saan sinasabing may 7 nalunod daw. Isa pa. Isa pa nga, isa pa! Bibilang ko sana 10 pa lang ako, kumagat ka na eh. Woy! Very good! Thank you po, thank you! Last. Pang-confirm. Pang-confirm lang. Oh, thank you po. Sabi nung caretaker, matagal na daw itong resort na to. Mga 20 years na rin. Pero nung dumating ang 2020 pandemic, hindi na siya muling nabuksan at may nakabili na rin na bagong may-ari. Maganda yung lugar, pero wala nang plano yung bagong may-ari na muli itong buksan. So tara na, investigate na tayo. So andito ako ngayon sa resort kung saan pumunta si Sir Justin. Ako lang mag-isa dito ngayon ha. As you can see, kahit umikot kayo, wala akong kasama. Mamayang gabi, abangan nyo. Kaya na napapraning na ako ngayon pa lang. Makikichismis tayo kung kasi ayokong alamin kung saang part yung may multo kasi ayokong makontaminate yung pag-i-explore namin mamaya. Pero sige, alamin natin. So nag-i-interview sila doon. Ayon doon sa sabi ng ini-interview, ang pinaka-active daw cottage daw sa dulo. So ang plano, sasabihin niyo na sa amin yung name. Pangalan. Oo, tapos yun ang So kasi ang way ko ngayon is para pagbigyan. Yung mga nagsasabi na bakit gumagamit pa ako ng gadgets kung nakikita ko naman, naririnig, nakakausap, bakit kailangan ko pa ng gadgets? Okay, so paulit-ulit ko kasing ina-explain na yung gadgets hindi para sa akin. Kundi para doon sa mga nanonood. Nakita ko yung prominent na karakter dito sa loob. Isang babae na ang edad siguro, kung lalagyan natin sa edad, is mga 29 pataas. 29 pataas. Gano'n ha. Tapos, yung pangalan niya is similar to, parang, actually, dalawang pangalan lang yung pwedeng maging, kasi medyo distorted yung it's either Eileen or Arlene. Nasabi ko kanina kay Pinoy Soldier, sana sulit yung pero sana wag naman masyadong sulit na yung talagang grabing magparamdam. Basta yun lang, ako kung may mga spirits man dito, yun lang ang gusto kong marinig sa spirit box mamaya, yung Eileen Or Arlene. o Arlene, yun lang. Huwag na yung mga yung mga pang exorcist levels, huwag naman yun. Ewan, actually ngayon pa lang kinikilabutan namin after nung May sila gusto mag-sweep muna, sama tayo mag-sweep. Yung sinasabing cottage sa dulo ito. Dito yun, di ba? Yun yung pinakatulong yun. Cottage 5 daw. Ano? Yung cottage 5. Dito Cottage 5. Yun daw yung sinasabing Yan, yung ano na yan. Hanggang sa may... Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ay, Yung si Jess Clint yung dito, tumunog yan tubig eh. Yung parang May mangga sir eh. Ayun. oo nga, sir pala oh. Parang sarap nun. So may bago. Well, may kasama yan pag kinain nyo. Alam mo ba, sir, nang uwi kami ng ilaw na manggagaling Villa Epipania. Hindi naman kayo na naginip after nyo kinain. Nung may isda. Labas kami, sir. Tara. Uy, ano na? May gagawin ba kayo, Wala sir? na. Wala naman.
Sige sir, gawin niyo muna. Tayo namin kayo. Hindi, okay na. Kasi gusto lang tanongin namin sa yung cottage, doon pala sa may bandang dulo na yun. Hindi sir. Hindi na, mamaya sakbalin pa kami dun. Mamaya hindi kami makatapos. So, maghahanap kami ng kakainan muna. Bago kami. Ayaw na namin ng 7-Eleven. Baka mamaya, sabihin, nahirap tayo pag sa 7-Eleven tayo kumain yun eh. Diba? Ililibre tayo ni Tisoy eh. Yeah! Pwede kainin kaya dyan na pwede sa akin. Sa atin, wala magpapapicture. Wala ka eh. Wala. Sama. Ako po. Dito kami. Ano ba? Kailangan pa bang akong magyaya sa inyo? So, mga men, andito kami ngayon. Ang mauuna, ang plano, mauuna sila Sir Ed, di ba? Mauuna sila Sir Ed na mag-explore dun sa loob. Kung ano yung titingnan ni Sir Ed na spot na feeling niya ay matindi-tindi, yun yung iimbestigahan namin. Kasi si Sir Ed daw ay hindi gagamit ng gadget. Kahit anong gadget. Magkakandila lang daw siya dun sa loob. So ito, hayaan muna natin sila dun na mag-investigate, no? Old school ang gagamitin ni Sir Ed. Hahapyawan lang natin ng video. Kasi ang pinaka-priority yung content namin mamaya para i-verify yung mga pinagtuturo ni Sir Ed doon na or yung ituturo pa lang ni Sir Ed na may malalakas daw na energy. So dito na magi-start ang aming investigation. Pumasok muna sila Sir Ed, obserbahan namin kung ano yung mga nakikita ni Sir Ed at yung mga magiging resulta ng kanilang experiment na gagawin dun sa loob. Yun din ang magiging guide namin kung paano ang discarding gagawin namin pag kaming dalawa na ni Pinoy Soldier ang sasalang sa loob ng resort. Sa puntong ito, may narinig kaming ingay. Na-capture ito sa aking camera. Ano yun? Bakal yun, di ba? Narinig ko. Ano pa nang tunog? Parang bakal eh. Parang ano yun, parang kawali lang. Tingin. Oo. Na-document mo? Hindi ko ano siguro. Kanina may narinig kami ni Pinoy Soldier habang pine-perform yun, ano. Banda rito, umingit eh. Pa-flashlightan ko nga. Ano yung possible na umingit dito? Hindi ba ito yun? Dito. Parang bakal eh. Parang ito yung ano, tumunog. Yung gumaganon, di ba? Siguro hindi ko alam. Pero malamang nakita ko. Ako din eh. Akala ko nga ikaw eh, natabig mo eh. Dito kung pating sa may pinto ka. Sana na-capture kita na wala kang ginagawa. At kahit anong pilit namin, hindi talaga namin ma-figure out kung ano yon. So, mas pinili na lang namin mag-move on. At patuloy na mag-obserba sa mga experiment na ginagawa nila Sir Ed. Tapos pupuntahan natin yung cottage daw. Bandang dulo yun eh. Doon daw yung may nararamdaman yung bantay dito. At doon sa cottage na yon, nagsagawa sila ng old school style ng spirit communication. Then nagpatuloy pa rin ng explore sa buong resort. After nun, natapos na. So this time naman, bago kami sumalang sa loob, kakausapin muna namin si Sir Ed. Okay, katatapos lang ni Sir Ed doon sa loob. Sir Ed, ano yung maipapayo mo sa amin na dapat markahan na lugar doon sa loob? Okay. Meron 3 spot. Unang-unang spot, cottage na malapit Sa sa may bandang lababo. likod. Ay, hindi, dito. Oo, sa may lababo. Yung may malapit na May lababo. lababo. Kasi, basta. Dahil doon yung sinabi ng bata kung nasaan Okay. siya.
Then yung next, And then yung next is yung sa may bandang dulo na yung malapit sa slide, yung malapit sa likod sa ng slide, slide. na cottage. Parang gitna yun eh. Pinaka-center na cottage. Doon lagi nag-stay yung babae. Hindi naman siya guest, no? Parang more on Hindi. native. I mean, may pagka-native siya dito. Parang ang sa akin kasi mukhang mas matagal na siya dito. Beyond pa sa kinikilabutan. Beyond pa dun sa Beyond kung pa kailan dito sa nangyari yung- pagkakaroon ng resort na to. Posibleng isa siya sa mga unang nakapasok dito. So yun yung mga Yung So, pangatlong location. yung pangatlong location sana is yung room doon kasi merong kakaiba doon. Yung pinasok ko na room. Problema, yung bata kasi masyado siyang malikot. So siya yung hinahabol ko kasi yung presence niya, siya yung parang gusto Pero may niya. separate entity doon sa room na yun. Mukhang meron kasi naramdaman ko dun sa CR eh. Nabanggit ko dun sa video ko, hindi ako gumamit ng gadgets pero sila gagamit. At titingnan natin yung comparison at saka yung tinatawag na confirmation dun sa lugar. Tama. So, kami ang gagawa nung... Kasi old school style yung ginawa ni Sir Ed eh. So, kami yung gagawa nung regarding do sa gadget. So, salamat Sir Ed, ano? Sige, good luck. So, kami na. Greetings, Bungonatics. Ano yun? May kumalabog, men. So, ngayon, magi-start na kami. Turn na namin ngayon mag-investigate dito. Wala na kaming kasama. Dalawa na lang kami. Mga men. So, just imagine, lahat ng mga pinagsasabi ni Sir Ed, naka-burn na sa utak ko. Andito si Pinoy Soldier sa tabi ko, ha. So, magi-start na kami. Kanina, nung nag-start yung exploration, dito, ang ingay dito kanina. On ko nga yung camera ko dito sa harap. Para makita nyo, pilit namin dinidebunk yun eh, kung saan yun eh. Hindi talaga namin mahuli-huli kung saan yun. Saan ba banda? Ano yung tunog kanina na yun? Parang dragging na parang kaserola ba yung o kaldero? Ako na yun ako na nag-cause nun. Hinahanap kasi namin yun eh. Hindi ko maano yung tunog na yun eh. Akala ko nga kanina ikaw yung may sala. Nandito kasi. Niyanig ko hindi niya katunog eh. So, pwedeng... So ayun, binalikan pa rin namin kung saan namin narinig yung di umano'y tunog na yon. Na talagang hindi pa rin ako makamove on nun eh. Kasi alam na alam ko walang kahit ano dyan sa lugar na yan. Walang aso, walang pusa. Ang unang suspect ko, nasagi ni Pinoy Soldier. Pero si Pinoy Soldier, malayo kasi dun eh. Kaya ang gagawin naman namin, dediretso na kami doon sa main goal, doon sa 3 location. At may bonus stage pa men, kung saan bumukas yung pinto ni Sir Just Clint. Since may flashlight nga ako, alisin ko na tong ilaw na itong So, ang unang target namin ay yung private pool, kung saan daw may entity daw dun sa may CR. At tingnan natin. Napraning ako doon sa kwento na may parang umaahon daw dito na vision. Ni Sir Ed, pambihira. Alam mo yung parang sa movie, yung sa zombie movie. Ang pangalan daw ng white lady si Miss Eileen. Dito sa dito sa may cottage na to. Tapos dito nangyayari kadalasan, ito yung nagiging cause ng death, itong slide na to. Kasi nga daw tumatama yung ulo.
Ito daw. Dito muna tayo sa may private. Ah, shit. So ito yung papunta doon sa may private na lugar. Warning, 12 years old and below, not allowed to slide. Management is not responsible for any accident that may happen inside the premises. Pwede ba yun? Di ba responsable din sila? Kasi hindi daw responsible yung management kapag may aksidenteng nangyari. Pwede ba yun? Parang hindi pwede yun. At papasok na kami doon sa private pool. Ang ganda ng pagkakagawa nung area na yon kasi may sariling parking yung mga guest na papasok. At the same time, pagpasok mo sa loob, may sarili siyang CR, may sariling kwarto, at meron pang parang bahay, style apartment. Yun ay papasukin muna namin bago kami pumunta doon sa sinasabi ni Sir Ed na meron daw entity yung CR. Magtatanim tayo ng 360 camera mga men ha. Para may iwan tayong parang CCTV. So ito yung private area, yung private pool. Ayan may CR, may kwarto dyan sa kanan ng CR, may lutuan dyan sa kaliwa. At ito yung sinasabi ko na parang apartment type, no? Yan ang papasukin muna namin. So, papasok muna tayo. Nag-iwan ako ng 360 camera doon, no? Mukhang ito yata yun, men. Na? Yung ano yun ng flashlight, Masyado ka naman praning. Magkasalubong na pinto yun, di ba? Hindi ito yun, men. Sabi sa'yo, wooden ang wooden yung... May theory kasi ako kung bakit bumukas yung pinto. Uy, baka bumigang. Huwag mo lang ito So ito yung parang rerenta na parang kwarto Ito ba yon? Hindi ito Akaala namin nung una ito yung bahay kung saan sa video ni Jess Clint ay may bumukas na pinto. Pero nagkakamali kami. Wala namang kakaiba dito sa loob ng bahay na to. Wala naman naramdaman na takot. Kaya nag-move on kami dun sa mismong concern dito sa lugar na to. At yun ay yung CR sa labas. Ang sound din. Speaker ng kapitbahay, di ba? Ito Ano meron daw dito? Iwan ko lang to dito. Sabi, dito daw sa may bandang CR Tingnan natin. So, di ba? Gagamit ng EMF. Di ba kanina, tawag dito? Pinakita natin na may cellphone line dyan. Ngayon, baseline Baseline. So, meaning, pag nawala to, ayawan feeling ko, to? Hindi Pag cellphone, wala naman May nadidetect ang aming EMF reader, pero hindi namin ito pwedeng i-garantiya na ito ay pagpaparamdam ng multo. Kasi unang-una, may malaking cellphone tower sa labas. So, pwede yung maka-apekto. At constant yung reading niya, so medyo dededmahin namin to.
Dahil hindi reliable ang EMF reading sa labas, tinry namin sa loob baka makakuha kami ng baseline at yun ang pagsisimulan namin ng investigation. Nakakatakot boy oh. Painting. Okay, baseline tayo ha. Mga kababayan ko, baseline tayo. So, if ever na meron dito sa area na to, kahit ano lang, papaluin mo lang ng malakas. Once lang. Once lang. Well, baseline naman yung reading dun sa loob, pero wala kaming response na nakukuha. Kwarto kasi yan. Ang sinasabi kasi ni Sir Ed, may separate entity doon sa CR at yun ang itatry namin mamaya. Meanwhile, picture muna kami, baka may makapture. So, picture mo ako. Ay, naka-on ba? Paano ba patayin to? Ayan. Dito ka nga sa tabi ko. Akbay. Kahit sa camera, wala pa rin resulta. Mas maganda na nga lang yatang mameke kasi nakaka-frustrate na. Yan ang kadalasang hindi naiintindihan ng mga audience. Akala nila ganun kadali katulad ng mga peking idol nila. So this time, kayo nang humusga ha. Doon naman kami sa CR kung saan sinasabi ni Sir Ed na may entity daw. Dito yung may na-sense kanina si Sir Ed eh. Dito sa labas kasi may may reading ng dito sa loob. Tingnan natin kasi meron daw dito na sense kanina eh. So kahit ano lang, isang palo lang, ma-confirm lang namin na meron. Hindi ko nakita. Capture mo. Isa pa, isa. Isa pa nga, isa pa. Bibilangan ko sana 10 pa lang ako. Kumagat ka na eh. Woy! Very good! Thank you! Thank you po! Thank you! Last na, last. Wala, last. Pang-confirm. Pang-confirm lang. Oh, thank you! Thank you po. Thank you! Tangina, kinikilabutan ako, men! Nakuha mo? Yung last. Pinakamalinaw. Fuck. Tumayo ba ito? Oo nga eh. Totoo. So, confirm na meron. Hindi kayo pa rin ang huhusga nun. Kayo pa rin ang huhusga nun. Ito kasi yung tinuro ni Sir Ed eh. Oh yeah. Andito ka, di ba? Anong name mo? Ano? Yung malinaw lang, isang malinaw lang. Ano pangalan mo? Parang Joe? Joe ba? Joe? Joe? O Jao? Ano? Joe? Joe ba? Ano? Usually sa kinakapos ako hininga. Usually baka sa replay natin makikita kung ano yung sinabi. Sige. Pero maganda response dito ha. Men, yung nakita nyong response kanina, hindi yun yung minanipulate, no? Defensive eh. Hindi, ibig ko sabihin, on cue siya on cue siya sumagot. Hindi siya yung basta alam mo yun. So nakita naman natin mga kape. So dahil sa response na yon, maligaya na kami doon. Ayaw na naming ipagpatuloy at ayaw na rin naming i-risk kasi hindi ma-identify ni Sir Ed kung ano yung entity na yun eh. Kaya lang, mas minarapat namin na
na wag nang masyadong ipalan kasi hindi naman kami expert pagdating sa ganyan eh. Ito ang gusto naming ipaunawa sa aming mga viewers. Ang pag-ghost hunting po talaga ay hindi parang instant noodles na isang click mo lang ay nandiyan yung evidence mo. Talaga pong pinagtsatsagaan ito. Kaya pag may nakikita kayong mga ghost hunters na hitik sa ebidensya, magduda na kayo. So, ito. So dito yung nangyari sa session nila ano eh. May permit. Hello Mr. Frog. Hindi natin. Ito yung lababo na sinasabi, boy. May sumutsot dito kanina eh. Habang inaano namin sila Sir Ed eh. Ayusin ko muna to ha. So dito ko ipapatong muna to. Ito yung lababo na sinasabi. Kikita ba? So, boy ka ba o girl? Pailawin mo nga kung boy ka. Boy. Isang ano lang, katulad nung nasa CR kanina. Iwan ko muna itong so ito yung EMF reader. Maka-capture naman pag ano, di ba? Kaya mo yan. Dadaanan mo lang yun. Bibilangan kita ha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bang 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 bang. Wala talaga men. Now Ngayon, mga kap. hindi, gagawa tayo ng parang old school na motion detector. Dapat pala nag-iwan ka Ng motion detector. doon sa cottage, no? Sa Pwedeng gibain mo to, itong sinetup namin na to. At dahil halos mamuti na ang mata namin sa kakahagilap ng ebidensya, nag-explore muna kami dun sa lugar. Andito ka ba? Baka nagtatago ka dito. Sa loob. May mga sapot to. Patunay na walang pumapasok dito sa loob. Dito ka ba? Mukhang walang walang something dito sa lugar na to. Dito, lakas dito men, oh. Mukhang meron siyang supply ng kuryente dito. bahayan to. May supply ka ng kuryente rito. Bahayan natin eh. Pero sa akin wala. Okay, no? Hindi siya nawawala no? Pag ganito constant to eh. Natural source siya ng EMF eh. Ano lang yon, may bumabagsak, puno yan eh. Tama. May palo niya. Hindi siya bumababa, hindi yan hindi yan entity. Alis nga, alis. Umalis ka rito, lumakas. Pero nasa isip ko, wag kang aalis. Yan.
Wala, ano yan? Constant yung reading eh. May isang spot siya na ano eh. Main event na malupitan. Tara. Doon tayo medyo magtatagal doon sa kabilang kay Miss Eileen. So dahil olats na olats at wala talagang makuhang evidence, nag-decide kami mag-pack up na at mag-move on sa isang location kung saan andun yung white lady na sinasabi nila Sir Ed, doon sa cottage sa bandang dulo. Ito rin yung sinasabi ng caretaker na kinatatakutan nilang lugar dito sa loob ng resort. Kanina pa yun? Ano ba yun? Wakwak yun, wakwak. Gusto mong tumingin muna dyan sa taas? Akyat ka? Akyat tayo? Hindi. Dito kasi sa slide na to, ito yung cause daw minsan ng pagkamatay eh. Sabi nung mga tao sa labas. Creepy kaya yan, men. Pag sinilip mo. Ikaw, sumo? Ako daw nervous, tinatamad lang ako. So ito yun, ang sabi. Dito daw nauuntog dito yung ano. Ayan o. Nauuntog dyan yung dito sa slide na to. Diretso yan sa swimming pool eh. So, tumatayo ang balahibo ko. So ito na yung ano. So, baka pwede tayong Latag muna tayo ng mga Miss Eileen, Miss Eileen. Andyan ka ba, Miss Eileen? Para sa iyo to lahat, Miss Eileen. Miss Eileen, upo ka dito. Uy! Sige nga, Miss Eileen. Pailawin mo nga, Miss Eileen. Upo ka dito po para kwentuhan naman tayo, Miss Eileen. Diba? Taga saan ka po ba? Spirit box tayo ah. Miss Eileen, nandito ka ba? Nandito ka? Ano? Ingay ko ba? Ayaw mo ba na maingay? Isang solid lang. Yung pailawin mo lang ng full scale yung mga yan. Nagtatry ka, alam ko, nagtatry ka. Naubos ba yung energy mo kanina nung nakikipag-communicate ka? Oh, medyo lumalakas siya ngayon, men. Kanina baseline yan eh. Ikaw ba yan? Naubos sa energy ni Miss Eileen ah. Andito ka ba? At dahil frustrate na kami kasi wala talaga nangyayari, nakaisip ng ibang style si Pinoy Soldier. ito, mga kap. Testing. Patay tayo ng ilaw. Yon, sige. Patay mo yung ilaw nung ano ko. Oo nga. Ano yung dito? Ito? Oo. Ayun. Sige na, magpatunog ka kahit ano. Pagpalakasin mo yung ilaw. Miss Eileen! Eileen. Ano? May dalawang sumagot na iisa lang ang sinabi. Ano ba pangalan mo? Yung anak mo daw na deads.
hindi niya alam yung time na dead. Lumalakas mo, no? Nagiging ano siya. Yung anak mo na deads, tama? Lumalakas siya, men. Ikilabutan ako, putang na, tumatatlo na. Okay, salamat po, salamat. Kalma lang po muna tayo. Tang-ina, umaano yung balahibo ko. Hindi ka naman ganyan kanina ka. Okay, salamat. May tatanong lang ako, Miss Irene, or ano, totoo ba yung balita na ikaw daw nagiging cause ng mga pagkamatay ng mga bata dito? Ikaw daw? Kailangan mo kahit hanggang 3. Ikaw ba ang cause? Pero Pag minention ko yung ano, yung pag na-mention ko yung namatay yung anak mo. Wala talaga. Ayan. Okay. Yan na ba yan? Yan na ba yung kaya mo? Pero Feeling ko na-drain ito nung ano eh, nung kanina yung kay Sir Ed eh. Paano? Anyway, kayo na lang ang bahalang humusga dyan. Man. So let's, move on na. saan naman tayo? Parang may nakikita ako shadow dun, men. Pero ayoko isipin na totoong mumu yun. Maaring imagination ko lang. Fuck. Nasaan ba? Diyan sa may naglalakad dyan sa may sa may gilid to. Oo. Tara. So, yun mga kap. So move on tayo. Hindi nagparamdam si Miss Eileen. Pero salamat Miss Eileen na. Hindi, feeling ko naman. Baka naubos lang yung energy niya kanina. Oo, pwede. Ayun, kahit papaano, may minimal naman na response na nakuha. Pero kayo pa rin ang bahalang mag-decide mga kababayan ko. Move on na tayo. Ito naman yun eh, yung pasokan na yun. Yung sinasabi mo na may harang na bakal. So dito na yung last dito na yan. Ito na nga yun. Ito yung may mga CDs na kinalkal ni Sir Just Clint. So ito, may paakyat. Siguro dito nakatira yung yung may-ari dati. Oo. Ito yung ito na yung infamous pinto na gumalaw. Sabi sa'yo, kahoy ito, men eh. Kahoy ito eh. Hindi, simento. Mukhang masisira yung theory ko Panoorin ko nga uli yung Simento to? Panoorin ko nga uli kung paano bumukas yung pinto. Sa may Nazareno. Sa may Nazareno na ito. Nazareno na, yan yung bumukas na pinto, boy. Ito nga. Ito yung Nazareno ng tis, Oo. Nazareno. Ito yung post na Nazareno. Dito sila pumasok. Ito yung bumukas. Ano yung Nazareno? Ito. Akala ko ito may Nazareno rin dito sa loob. So, ganito ang gagawin natin.
Isara mo yan. Unang theory. Hindi, yung pintuan ba nun is as in sara? Yun nga eh, hindi naman Naka ganyan lang, naka lang, Oo. nakadikit lang. So, i-debunk namin yung yung nangyari. Wait lang. Sama ako. So, tetestingin mo. Sige. Total, dalawa naman sila, tama. Oo. So, ito yung pinto na bumukas yung sa kabilang kwarto. Kung pinasok nila, Na, at ito yung pintuan na bumukas. tingnan ko nga, panoorin ko nga ulit kung paano bumukas. Ano natin to kung okay to. Oh. OMG. Daming gamit. Yan oh. So, nakita ko na. Feeling ko hindi siya nakasara ng maigi eh. So, ganito ang nangyari. Malamang nasanggi ng paa. Nasanggi ng paa, Possible. Kasi, dalawa, nasa harap si Sir Clint. Parang nakaganyan eh. Oo. Nasa harap si Sir Clint, nasa likod niya si Ma'am. Gawin mo yung ginawa mo, akyat ulit tayo. I-replicate natin, Sige. Hindi, dapat kita mo dyan yung Hindi, ako dadalhin ko nga tong camera eh. Dahil camera yung dala niya eh. Okay lang yan. Hindi, ibig sabihin, dapat kasi dito nakatutok yung Oo, dala-dala yung camera, dala-dala niya. Okay. Ngayon, iwan mo dyan yung mo. I-replicate namin yung pinto na bumukas. Hindi, ikaw si camera. Ako yung Ikaw yung sisipa, no? ikaw si Sir Clint, ako yung Oo. Sige. So, napag-decide na namin na i-replicate namin yung nangyari sa video ni Sir Jess Clint sa paraang pagkakaalam namin. Ito sarado. Sarado. Sasara muna natin. Puwersahin mo ang sarado, baka may hangin, kaya? Hindi, no? Hindi. Okay. Kasi kahit dito na lang tayo sa hagdanan, magsimula. Oo, kahit dyan lang. Hindi, ikaw si camera. Ako yung Ako yung... Ikaw yung sisipa, no? Ikaw si Sir Clint, ako yung... Oo. Sige. So, ito yung nangyari, no? So, aakyat kami, no? Yan, bumukas na agad. Hindi pa. Di pa. Okay na. So, aakyat kami. Nakita itong Nazareno, di ba? Oh. Pag-akyat, sisilip. Sige. Hindi masyado. Dili ulit. Hindi masyado. Dili ulit. Hindi, kahit banda dito na lang tayo. Hindi kasi nandito pa lang sila nun eh. Oo, parang, Siguro na sipa ng sige. Pwede na sipa kasi ng paa eh. Kasi kung dito, Kaya panoorin ulit muna natin. Ano natin to kung okay to. Oh. OMG. Daming gamit. Yan oh. Nung time kasi na yan, pwedeng ang nangyari, natabig niya, alam niya, pero nakalimutan niya na yan during editing, nagtaka lang silang bumukas. Kasi may tunog din dun sa nila eh. pero kung titingnan mo yung camera, parang hindi siya Parang semi-sarado siya eh. Mga ganyan. So, sige nga. O, pwede nga nun. Ayan o. Bumukas. Pwede. I-angulo mo yung sa paa ko ganito nangyari. Pwedeng magkasunod sila. Oo. Pwedeng yung it's either bewang o ito. Kasi payuko sila, medyo payuko sila eh. Oo. Angulo eh. So ganun. Yun. Well, theory lang naman namin Theory lang yun. namin yun. No? Kaya siya bumukas. Pero hindi siya completely sarado, no? Hindi. Pero doon sa video kasi, depende kasi sa lens yun. Wide angle lens kasi ang gamit ko eh. Kaya feeling nyo ang layo-layo ni Pinoy Soldier. Pero same lang yun. Malapit lang kasi yan to, men, no?
Hindi siya masyado nakasara. Kasi men, kung nakasara ng ganyan yan, hindi mo maitutulak yan. Pag bubukas yan, kailangan maririnig mo yung twist ng doorknob. Nawala dun sa video. So ito, slightly na nakasara lang na ganyan. Yan. Tapos habang palapit sila, natulak ng paa. Feeling ko lang. Tama yung theory ni Pinoy Soldier. Well, theory lang yon, no? Hindi naman sinasabi na yun talaga yung nangyari. Pero feeling namin, may justice yung explanation na yun. We're done here. Oo. So, lalabas na kami. So, medyo nagpatak pa. Ano yung word na nagpatak? Ano yun? Ano yung pagkiti? So, ayun, dyan nagtatapos yung aming investigation. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin, sa team nila Sir Ed, sa mga nagtsatsagang nanonood sa akin. Maraming salamat po. Hopefully, masundan pa ito ng maraming investigation pa. At sa mga lugar na dapat mapuntahan at ma-verify kung ito ba ay haunted o hindi. Naging masaya naman ang aming investigation. Nakakatakot, oo. Pero hindi naman kami nabigo. Kahit papaano, may ebidensya kaming nakuha din na maipapakita sa inyo. So sa lahat ng mga nangyari sa video na to, wala akong idideklarang paranormal. Bagamat may personal bias kasi nga ako yung nag-investigate niyan eh. So ibig sabihin, pwede ko isipin na yung mga nangyayari dyan ay totoo. Pero ina-assure ko sa inyo, wala kaming minanipula, wala kaming niretoke doon sa video. Maliban na lang dun sa multong bata na inedit ko kanina. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. And when the lights go down, I see things I can't explain.